nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon Mapafiesta, kapaskuhan o simpleng kaarawan, masaya tayo pagkasama ang pamilya at kaibigan. Pero masigit pa sa gimmick ng barkada, di dapat palampasin ang isang lingguhang lakaran. Ang Eucharistia o mas kilala bilang Misa. Bakit nagsa-sign of the cross tayo pag-umpisa at saka huli? Bakit po kailangan makinig sa homily? Bakit kailangan kumanta habang nagmimisa? Bakit merong first and second reading? Alam ninyo, ang Eucharistia, kung titignan natin ang iba't ibang bahagi, yun din ang mga bahagi ng ordinaryong buhay na ating tuwan-tuwa na nararanasan. Halimbawa, di ba kayo mga bata, gustong-gusto niyo yun, nakikita-kita kayo, magkakalaro, kayo magkakapatid, kasama ang inyong nanay at tatay, nagtitipon. At pag nagtipon-tipon, lahat kayo magkakapantay, nagmamahalan. Ibinigay ni Jesus sa atin ang sakramento ng Eucharistia. Mismong si Jesus din ang nagsabi sa Biblia na kung mayroong 2 o 3 na nagsasama-sama sa kanyang pangalan, siya ay naroroon. Ngayon, bakit ang tanda ng krus? Kasi ang krus para sa atin ang sagisag ng pagliligtas ni Jesus sa atin. Kaya sa binyag, nakikiisa tayo sa pagliligtas ni Jesus. Hindi nyo na itatanong pero malaki na ang pinagkaiba ng misa ngayon kumpara noon. Naku, noon pala, yung mga pari daw nakatalikod pag nagmimisa at sa salitang Latin. Pero ngayon, sa altar na nakaharap ang lahat at mapatagalog man, Bisaya o Tausug, approve kahit na ano pang dialect. Pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. Ito ang pagbati ni Jesus sa kanyang mga alagad. Lagi natin itong naririnig sa misa. At ibig sabihin nito ay nandirito ang Diyos. Sabay-sabay nating aminin ang ating pagkamakasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Kaya para maging karapat-dapat na magdiwang sa piling ng Diyos, nagpapakumbaba. At ito ay tradisyon na rin, miski sa Biblia, bago umarap sa Panginoon, kailangang maglinis ng kalooban. At yun ay ating ginagawa sa loob ng misa, sa pasimula pa lang. Naman ay pagkilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Bago pa ipinanganak ang ating mga ninuno, kinakanta na ang Gloria. Kaya ngayon, tuwing linggo at mga mahalagang selebrasyon sa simbahan, atin itong inaawit. Pero pagkatapos magtipon, kwentuhan na yan, di ba? O, kamusta na? Ano nangyayari sa inyo? Ganon din tayo bilang bayan ng Diyos na nagtitipon sa Eucharistia. Ang ating pananampalataya ay nakabatay sa salita ng Diyos. Sa paulit-ulit na pagpapahayag at pakikinig, hindi lamang lumalalim ang pananampalataya, pare-pareho tayo na naaalaala. At sa alaalang yan kay Jesus, iisa tayong sambayanan. Ang kasaysayan ng pagkilos ng Diyos ang binabalikan natin sa unang pagbasa. Sa ordinaryong araw, ang unang pagbasa ay nanggagaling sa Matandang Tipan o sa mga sulat ng mga apostol sa Bagong Tipan. Ang Panginoon ang kaligtasan ko, O Ama.
salmo na pinipili ay tugma doon sa unang pagbasa. Kaya kung halimbawa ang unang pagbasa ay tungkol sa paghihirap ng isang propeta o bayang Israel, kalimitan ang salmo responsoryo ay pagpapahayag ng pag-asa sa Diyos. So para bagang sa salmo responsoryo na bubuhay ang ating tugon doon sa salita ng Diyos na ating narinig. Tuwing linggo at panahon ng piyesta naman, nagkakaroon ng ikalawang pagbasa na kalimitan ay nagmumula sa Bagong Tipan. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Isang pagpupuri ang pag-awit ng Alleluia sa mabuting balita galing kina San Mateo, San Marco, San Lucas at San Juan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung sanay man tayo sa sermon ng mga nakatatanda, iba naman pagdating sa sermon ng pari. Dito kasi, binibigyang kahulugan ang mga bagay-bagay sa ating mundo. At mas mahalaga kung paano rin tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. Sa paulit-ulit na pakikinig ng kwentong yan, nagiging bahagi yan ng ating memorya, ng ating alaala. At ang tao na walang memorya, hindi niya alam kung sino siya. Biruin mo kapag tinanong mong isang tao, anong pangalan mo? Hindi ko matandaan. Saan ka pinanganak? Hindi ko matandaan. Kapag walang alaala ang isang tao, parang hindi niya alam kung sino siya. Ganun din ang isang sambayanan. Alam mo ang isang pamilya dahil alam nila ang kwento ng bawat isa at naalaala nila ang pare-parehong kwento. Ay ipahayag natin ng lakas loob at buong pananalig ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Kaya pagkatapos makinig at pag-isipan ng sermon ng pari, isang pagpapatunay naman ng ating paniniwala sa Ama, Anak at Espiritu Santo ang ipinapakita sa pamamagitan ng pagsabi ng kredo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang panalangin ng bayan ay ang pagpapahayag ng bayan ng pagtitiwala sa Diyos. Ano-anong pinagdarasal diyan? Pinagdarasal ang buong sangkatauhan, lalo na para sa kapayapaan at mga dukha. Pinagdarasal din ang simbahan, ang mga sumusunod kay Jesus para maging tapat. Pinagdarasal din ang mga nangangailangan. At pinagdarasal ang mga iba't ibang sektor ng lipunan. Pinapakita na iisa tayong sambayan. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Kung may salo-salo, pwede ba namang wala kang bitbit? Kahit na may handa pa, iba pa rin ang saya ng may maiabot ka lang. Sa kasaysayan din ng misa, ito ang panahon para makapagbigay ka ng tulong sa iyong kapwa. Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan. Isang malimit na inaalay ay parang yung monetary na contribution. At yung monetary contribution na yon ay maraming napag-uukulan ng simbahan. Bahagi nun ay pumupunta sa tulong sa mga dukha. At meron din bahagi nun na pumupunta doon sa mismong simbahan. Naway matulad sa pag-aalay mo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Si Jesus naman ay nasa piling na mula sa umpisa ng misa. Siya na rin ang nagsalita sa salita niya. Siya na rin ang nagbigay ng ating mga iaalay. Subalit sa bahaging ito, siya ay magiging present sa kanyang katawan at dugo. Walang ipinagkaiba ang Eukaristiya sa pang-araw-araw nating salita na pasasalamat. Nanggaling pa ang salitang ito sa Griego. Kaya naman, ang misa ay oras para magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. At bilang pagpapakita ng paggalang, ang mga tao ay dumuluhod. Kaya kumisan, kapag walang luhuran, nananatiling nakatayo, subalit tumutungo naman. Ang mahalaga ay ang taimtim na paggalang. Hinay-hinay lang sa handaan. Tulad din sa misa, kailangan nating magdasal at magpasalamat sa biyayang tatanggapin. Father, you are holy indeed, and all creation rightly gives you praise. All life, all holiness comes from you, through your Son, Jesus Christ our Lord. Ipinaliwanag ni Kristo sa kanyang mga alagad ang kahulugan ng kanyang kamatayan sa huling hapunan. Bread and gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you." Kasi ang tinapay, di ba, nakakabusog, nakakapagpalusog. Pag hindi ka na kumakain, parang wala kang sigla. Parang sinasabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang magbibigay lakas sa iyo. At ganun din ang dugo. Ang alak ay ang aking dugo. Ang dugo ay buhay. Ang buhay ko inaalay para sa inyo. Kaya yung alak at tinapay, ordinaryong pagkain at inumin, nagiging larawan, simbolo na hindi na ito tinapay lang, hindi lang ito alak. Si Jesus ang talagang tinapay ng buhay at inumin ng kaligtasan. Sinasabing ang pagbibigay sa sarili ang pinakadakilang sakripisyong maaaring ialay sa kapwa. At yan ang ginawa ni Kristo para sa atin. Let us rise to proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Dito pinahahayag ng simbahan, ano ang kanyang pinaniniwalaan tungkol sa ginawa ni Jesus para sa atin. Walang iba kundi nag-alay ng buhay. At kasama niyan ay ang ating pag-asa na siya ay muling babalik. Kaya ang doxology ay ang pagpupuri sa ginawa ni Jesus at ang ating pag-asa sa hinaharap. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Para handang tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo, kinakanta natin ang Ama namin. At dahil ang salitang komunyon ay nangangahulugan ng pakikipag-isa natin sa Diyos at sa ating kapwa, dito rin tayo nagbabahagi ng tawad at mensahe ng kapayapaan. The peace of the Lord be always with you. And also with you. Let us now offer each other the sign of peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, hindi ba tama lang na tayo'y nakapagkumpisal na ng ating kasalanan at nakahingi na rin tayo ng kapatawaran? Para sa gayon ay tapat ang paglapit natin sa Diyos. In the breaking of the bread, the disciples recognized the risen Lord. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his banquet. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. Ito ay nanggaling din sa Biblia. Ito ay mga pangungusap ng isang opisyal na may anak na may sakit at pinakikiusapan na si Jesus ay pagalingin ang kanyang anak. Napakagandang pagtanggap kay Jesus, hindi sa pagyayabang, kundi sa diwa ng kababaang loob. Tinikilala na ang aking tatanggapin ay higit pa sa akin. Kung tutuusin, pwede naman siyang hindi pumunta sa akin. Pero dahil mahal niya ako, pupunta siya. Importante na handa ang bawat bata sa pagtanggap kay Kristo. Kaya naman, ang pagkilala sa buhay ni Kristo ay sa paraan ng pag-aaral at pagdarasal. Pagkatapos magtipon at magkwentuhan, sasabihin, ano muna, inom muna dito, kain muna. Ang pagsasalo-salo ay bahagi ng Eucharistia. Katulad ng bahagi ito ng ating ordinaryong buhay. Ang pagkain ay nandyan para pagsaluhan. Kaya yung presensya ni Jesus, kanyang katawan at dugo, binibigay niya bilang pagkain. Kaya kailangang tanggapin, kainin, inumin. Kahit paman sa bibig o sa kamay ang pagtanggap ng komunyon, mahalaga ang taimtim at taus-pusong pagtanggap sa Panginoon. Maraming pwedeng pagnilayan sa oras ng katahimikan pagkatapos tanggapin ang komunyon. Pwede kang magpasalamat, pwede ring magkwento sa Panginoon, at pwede ring humingi ng paumanhin sa lahat ng nagawang mali. Ito rin ang oras para pag-isipan kung paano nga ba natin ipapakita sa iba ang kabutihang ibinibigay sa atin ng Diyos. Pagkukwentuhan, umuwi sa merienda. Pagkatapos na medyo malakas-lakas na, sige ha, kanya-kanya na naman ulit tayong may pupuntahan, papasok hanggang muling pagkikita. Sumainyo ang Panginoon. Kaya ang misa, bagamat magandang karanasan, hindi yon para angkinin lang. Ang magandang karanasan, ibabahagi. Misyon na yan. Misyon. Magkikita na naman, magkukwentuhan, magkakainan, maghihiwalay, magkikita na naman. Ganon din ang Eucharistia. No? Magkikita-kita bilang magkakapatid kay Kristo. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Humayo ng ipahayag, kanyang pagkalinga habang, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ipagsama-sama pa ang mga mahalagang okasyong ipinagdiriwang ninyong mag-anak at kaibigan. Wala nang hihigit pa sa biyayang bigay ng misa. Siguradong dito, mabubusog ang puso at isipan mo. Kaya't salo-salo na tayo sa misa. Kanyang pagkalinga
kalinga habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Umayo't ihaya, purihin siya, at ating ibunyan, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa. Nagsisimba ako dahil gusto kong magpasalamat sa Diyos na mga biyayang binigay sa akin. Dahil gusto ko madagdagan ang aking kaalaman tungkol sa Biblia upang mapalapit ako sa Diyos. Nagsisimba para magpasalamat sa Panginoon. Pagising sa umaga, iko'y may buhay pa. Dahil gusto kong pagdasal ang aking mga magulang. Dahil gusto kong magdiwang kasama si Kristo. Humingi ako ng tawad sa kapwa ko, sa pamilya ko, sa mga nakakaway. Para mapalapit sa Panginoon. Buong bayan, nagsasabay sigaw sa libutan, ang ngalan niyang ang kinsing